Hello po. Ituturo ko lang dito paano magpalit ng password. So, open lang po natin yung browser natin, Google. Tapos, type lang natin dito yung login IP ng modem po natin. So, ito siya, 192.168.1.1. So, pipaste ko lang siya dito. Yan po. So, nasa login page na po tayo. So, user, password, ito po siya. Same lang sila, user. So, type lang natin dito, user. Tapos, confirm. Itong ginagawa natin, ma'am sir, same lang sila sa procedure niya sa cellphone tsaka sa PC. So, sa PC lang tayo ngayon. So, pwedeng gawin din to sa sa cellphone po. So, pagkadating po dito lang tayo sa network and then WLAN. Yan. So, dito sa SSD settings, ito yung SSID settings. Ito yung Wi-Fi name natin. So, itong choose SSID 1 means po siya is 4G. So, 4G siya, 4G. So, pag dito siya sa 5G, yan, SSID 5. So, 5G siya. Dito sa 5G. So, dito muna tayo sa 4G. So, 4G, ito yung default na Wi-Fi name niya. Yung makikita nyo sa likod ng modem. So, ito yung sa 4G kasi SSID 1 siya, di ba? Kung tayo sa 5G, ito siya. Ito yung default Wi-Fi name niya. So, ito yung sa 5G Ito, kasi SSID 5. So, means 5G siya. So, 4G muna tayo. So, magpapalit tayo ng SSID name or Wi-Fi name. So, ano lang tayo dito? Sample ulit. Sample. Lagyan natin ng 4G. So, 4G. So, ito yung SSID 1 means 4G. So, lagyan natin 4G. So, submit lang natin. Yan. Tapos, bigla kayong di-disconnect kasi dito eh. Kasi nga wala po kayong, nagpalit siya ng SSID name. So, sa 5G naman ganun. Ganun din siya. Lagay natin ng sample. 5G. So, nilagay ko siya sa SSID 5. Para means 5G siya. So, ito yung 5G natin. Yan. So, napalit na natin yan, di ba? Ito yung Wi-Fi name natin Dito sa under security po, ito yung sa password po natin. So, same lang sila. SSID 1 means 4G. SSID 5 means 5G. Yan po. So, SSID 1 muna tayo. 4G tayo. So, ito yung passphrase niya is uncheck nyo lang to. O, i-check nyo po yung para makita yung Wi-Fi password nyo po. Ito po siya. So, lagay natin ng password. Lagay natin co-op na lang. Co-op 1412. Yan. Kayo ba alam maglagay dito ng password? Make sure po dito sa paglagay nyo ng password is i-take note nyo sa papel, susulat nyo po or screenshot nyo po para hindi nyo po makalimutan. Minsan kasi yung mga ibang client po natin is minsan nakakalimutan nila yung password nila. So, ayun. Para mas okay, screenshot mo muna para bago i-submit pala. Screenshot or sulat po sa papel bago i-submit po. So, ito yung password niya, yung SSID 1 means 4G yan. So, submit lang natin. Yan. So, ito na yung password nyo. So, sa 5G tayo is SSID 5. So, click lang natin tong mata. Ayan. Kahit na ano lagay nito, co-op. Yan, ganyan lang. Tapos, submit lang ulit. Basta, take note nyo po yan or screenshot nyo po. So, ayun lang po. Ganun lang kadali po yung magpalit ng password. So, other than that, ma'am, sir, wala na po kayong gagawin na iba. So, dito kasi minsan pinapalitan yung laging page natin ng ibang user. Minsan kasi pag nakalimutan nyo yan, di natin mapapasukan yung laging page natin, ma'am, sir. Tsaka, ang mangyayari nun, ma'am, hindi tayo makapagpalit ng password kasi nga hindi nyo po alam. So, ang tendency nyo nun, kailangan namin kunin yung modem para reconfigure ulit, ma'am, kasi hindi tayo makapasok dito, hindi tayo makapagpalit ng password. So, medyo hassle sa side namin yun. Tsaka, yung importante po dito yung reset button.
wag na po ninyong ipipress yung reset button kasi po madidelete yung configuration po natin. So, yun lang po yung paalala namin kasi gagawin namin ano nun, sell po kasi sa amin yung ganun kasi kukunin namin yung modem tapos pwedeng uwi muna namin sa shop, sa office para i-reconfigure ulit yung modem nila. So, hassle din sa inyo kasi wala po kayong internet. So, hassle din sa amin. So, yung number one talagang ano po, wag na pong ipipress yung reset button. Kung wala po silang internet or mahina po, basta mag-chat po kayo sa page natin. Mayroon naman po kayong makakausap doon. Yun lang po. Basta yung reset button lang po yung wag nyo pong ipipress. Yun lang po. Hanggang dito lang po yung video natin. So, thank you po.